Nirerespeto natin yung prerogative ng executive sa mga ganitong usapin. Kaya lang, gayon pa man, dismayado yung komisyon dito sa hakbang na ito dahil yung mensahe niya ay hindi nananatili yung pagtalima sa rule of law. Posibleng magdulot ng negatibong epekto sa isip ng publiko ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa serbisyo si Superintendent Marvin Marcos. Ayon kay Commission on Human Rights spokesperson Jacqueline De Guia, maaari itong magbigay ng konotasyon na makakalusot sa pananagutan ang mga pulis na nasangkot sa pamamaslang ng mga drug suspect. Ito ay nagko-contribute sa culture of impunity. Nagkakaroon rin syempre ng takot at pag-aalinlangan ng publiko na kapag sila naman ay naging biktima or nalagay sa parehong sitwasyon ay hindi sila makakamit ng hustisya. Ilang ulit nang sinabi ni Pangulong Duterte na poprotektahan niya ang mga pulis na mahaharap sa reklamo dahil sa pagtupad lamang sa kanilang tungkulin. Sa kaso ni Superintendent Marcos, naniniwala ang Pangulo na walang kasalanan ang mga ito sa pagpatay sa dating alkalde ng Albuera, Leyte, kaya dapat na itong maibalik sa serbisyo. Give me a good reason why I should not protect government men, security forces and all. Pero mga human rights magsabi, inhuman. I have to protect the humans before I can even think of doing what for the inhuman. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na angkop na maibalik si Marcos sa pwesto. Gayunpaman, ipinauubayan na nito sa PNP Internal Affairs Service ang pagpapaliwanag sa desisyong ibalik na sa pwesto si Marcos at iba pang kasamahan nito. Sinabi rin ng palasyo na maaari namang iapela ang issue sa National Police Commission. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City.